fandom abroad nagtutulungan para maging sold out ang tickets ng Kim Pao concert ngayong nalalapit na kasi ang concert ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa California at Canada. Todo rin siyempre ang suporta ng mga fanay sa kanilang love team. Ito yung sa Edmonton at saka sa Anaheim, California. Oh, Canada nga at saka US kasi ang Anaheim nasa US, ang Edmonton nasa Canada. Tama. Ito yung Love Kim Pao. Na nakakatuwa naman yung mga fanay talaga na hindi lang sila bumibili ng ticket. Yung iba na meron talaga ay tinitreat nila yung kanilang mga kamag-anak daw. So, buhay na buhay ang bayanihan, di ba? Kasi may, para sa pagsuporta sa Kim Pao. Kasi may kakilala ako na hindi lang siya ang gusto niyang manood. Sasama niya pa yung mga friends niya, sasama niya pa yung mga kamag-anak niya. Ito yung pagpapakita nga ng suporta dun sa Kim Pao. Kaya aasahan na natin yan na magiging successful talaga ang Love Kim Pao World Tour. Yan ang nakakatuwa sa mga Kim Pao fans. Yes. Nagtutulungan, nagdadamayan, lalo na't patungkol kina Kim Pao, ay Kim at Paolo. Yes, gumagastos sila. Gumagastos, di ba? Tingnan mo, yung voting para sa prime time. Yung mga voting, may mga poll voting dito eh. Nananalo sila. Very active talaga sila. Oo. Pero yung napakamahal na ticket sa abroad, di ba? Pati yun, talagang todo yung kanilang suporta. Yayamanin ang Kim Pao fans. At saka diba, sila nga pagka alam nila na nagkagaya ng isang non-time show nila, kung isang hotel pupunta doon, yung mga fanay nila ng Kim Pao, talagang ganun nila kamahal ang Kim Pao. Si Kim at saka si Paolo. Kaya talagang willing silang, kung ako man kung ako idol na idol ko isang artista, willing din akong gumastos to show my support. Kahit magkano, di ba? Kahit mahal yan, gagastos ka, di ba? So, gagastos ka kay Maricel Soriano pag nag-concert siya. Nanood nga ako nung ano niya. Gumastos ako ng concert niya. Hello, Maricel. Magkano ang ticket mong Ang binili ko, 3,000 sa baba. Talaga? Nung panahon na yun, bumili ka ng 3,000? 3,000. Talaga? Ibang klase na rin talaga. Bastos talaga tayo, maniwala. Parang ibang klase na rin yung mga fanay ngayon talaga na kahit alam naman natin ang ticket abroad, di ba medyo mahal rin yun eh. Mahal. Di ba medyo mahal, pero para sa kanilang idol talaga, ay gagawa sila ng paraan, gagastos talaga sila. Kaya nga ang Kim Pao nandyan pa rin. Yes. Kahit na may mga bashers, naninira, na medyo sinasabi nila na pawala na ang Kim Pao, ay hindi naman totoo yan. Ay, pero isipin nyo sa dami-dami ng artista ng kanilang management o modern network, ang Kim Pao ang binigyan nila ng world tour dahil kasi alam na marami silang mga fanay sa iba't ibang parte ng mundo. At saka sila lang sa kanilang age bracket. Kasi yung hindi mo naman pwedeng ma-compare dun sa mga batang love teams, di ba? Kasi eventually itong mga ito na lang ang challenge. Itong mga love team na ba ito ng mga bata, maaabot kaya nila yung age nung dalawa. Sila lang sa kanilang age bracket talaga ang may sinusubaybayan pa rin yung love team. Kaya naasahan po natin na itong Love Kim Pao ay magiging successful dahil nagtutulungan at nagdamayan ang kanilang mga fans. Yes. Alam mo, kung hindi ako nagkakamay, makakasama yata sa isa sa mga leg nila, si Caprice, di ba? Kasama niya si Caprice. Swerte siya, di ba? Yung dami-dami mapipili, isinama siya sa Kim Pao. Kasi in fairness naman, mahusay din kumanta si Caprice. At the same time, nakilala siya dahil doon sa bahay ni Kuya, si Caprice, di ba? Siyempre, special shout out kay Heidi Mendoza ng Kim Pao. Kim Pao fandom din yan na sumusuporta talaga sa kanilang idolo. Ayan. Hello po Okay. sa lahat ng mga Kim Paolandia kung tawagin, di ba? Sa sobrang pagmamahal kina Kim at Paolo. Sabi mo. Hindi. Alam mo na, nakakatuwa lang. Kahit ako si Maricel, nung nag-aral po ako, nagkakat ako ng klase, pumupunta ako sa Maricel Live doon sa dito sa dito sa Broadcast Ganun City. talaga pag isa kang fan. Siyempre, nakaka-relate tayo sa ginagawa ng Kim Pao dahil tayo din ay mga fan. Lahat naman ng tao, panay. Lahat po tayo may hinahangaan. Totoo ka dyan. At ang nakakatuwa lang talaga sa mga Kim Pao, gumagastos sila. Kagaya talagang all out on support. Kagaya ngayon, tinanghal si Kim Chiu na number 1, di ba? Yung binalita natin na sa teleserye, Queen, di ba? 2026, di ba? Tinalo niya kung sino-sino. Normal na nangyayari yan, lalo na kapag may malakas at organized na fandom.
Sa kaso ng Kim Pao fandom, posible talagang nagtutulungan pati mga fans abroad para mapabilis ang pagka-sold out ng concert tickets. Ganito kadalas gumagana yan. Group buying o sabay-sabay na bili. Nagsiset ng oras ang fandom, local plus international, para sabay bumili pag open ng ticket selling. Delegates o ticket team, may mga taong naka-assign bumili para sa iba, lalo na kung may time zone differences. Fan pooling, yung ibang fans nag-aambagan para makabili ng bulk tickets tapos ipapamigay o ibibenta sa kapwa fans. Technical prep, gumagamit sila ng mabilis na internet, multiple devices at naka-ready na accounts para mas mataas chance makakuha. Hindi lang to unique sa Kim Pao, ganyan din ang ginagawa ng fandoms ng mga artist tulad ni Taylor Swift o BTS kapag may concerts. Sa madaling salita, team effort talaga ng fandom. Kahit nasa ibang bansa, nakikiisa para suportahan ang idols nila at mapuno agad ang venue. Sa ngayon, base sa available na impormasyon, wala pang solid na mainstream news article na nagsasabing may coordinated effort talaga ang fans abroad para i-sold out ang Kim Pao concert. Pero lumalabas siya sa social media at ilang video reports na pinag-uusapan ng ganitong senaryo. Ngayon, eto ang balance na take ko. Brain 1, posible siya at normal sa fandom culture. Hindi siya kakaiba. Sa totoo lang, karaniwang strategy ito ng malalakas na fandoms. Sabay-sabay bumili kahit iba't ibang bansa. May organizers o ticket teams, may group chats at coordination. Makikita rin ito sa global acts tulad ng BTS kung saan minutes or hours lang sold out na ang tickets worldwide dahil sa coordinated fan demand. Ibig sabihin, kung ginagawa man ito ng Kim Pao fans, hindi ito bago, sign ito ng strong fanbase. Lex 2, hindi ibig sabihin na manipulated agad. May dalawang paraan para tingnan. Positive side, malakas talaga ang suporta, global ang reach, may US-Canada tour sila. Unity ng fandom. Possible concern, pwedeng maubusan agad ang casual fans, may chance ng hoarding o reselling kung hindi regulated. Global 3, reality check, demand talaga ang pangunahing dahilan. Kahit malang tulong-tulong, kung sikat ang tandem like Kim Pao, natural na mabilis maubos ang tickets. Tingnan mo rin ibang local example. May concert sa PH na within 1 hour sold out agad dahil sa demand pa lang. Ang balita na nagtutulungan ng fans abroad ay versus possible at believable. Versus normal sa modern fandom culture. Important, hindi pa fully confirmed bilang organized campaign. Ganito mas tamang interpretasyon. Combination ng strong fanbase plus hype plus coordination equals mabilis ma-sold out. Kung pagbabasehan natin ang balita na nagtutulungan daw ang fans abroad para ma-sold out ang Kim Pao concert, ang pinaka-honest na reaction dyan ay hindi siya shocking pero marami siyang layers na dapat tingnan ng mas malalim. Global 1, malakas na indikasyon ng solid fandom. Kung totoo man na coordinated ang fans ng Kim Pao fandom kahit nasa ibang bansa, malaking bagay yan. Ibig sabihin, hindi lang local ang appeal ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, may emotional investment ang fans, hindi lang casual support, kayang mag-organize at mag-mobilize ng fandom. Sa panahon ngayon, ang fandom ay parang community na rin. May leadership, may sistema, at minsan parang may sariling economy. Ticket buying, merch, streaming efforts, etc. So in that sense, impressive siya. X-less 2, manipulasyon ba o passion lang? Dito na nagiging tricky. On one hand, pwedeng sabihin, grabe ang loyal ng fans, ginagawa nila ng paraan para maging successful ang event. Pero on the other hand, kapag sobrang coordinated, may perception na parang pinipilit i-sold out. Pwedeng ma-question kung organic demand ba talaga o boosted lang ng fandom effort. Reality check, hindi naman black and white yan. Sa totoo lang, halo siya ng organic demand plus fandom effort. Kahit sa international artists tulad ng BTS at Taylor Swift, may ganitong dynamics. Malakas ang demand pero pinapalakas pa lalo ng organized fans. Tickets last 3, may epekto sa ibang fans. Ito ang pinaka-sensitive part. Kapag may ganitong klaseng coordination, may mga casual fans na nahihirapang makabili ng tickets. Pwedeng magkaroon ng hoarding kahit hindi intensyon ng lahat. Nag-akaroon ng feeling na exclusive lang ang access. Kaya minsan, kahit positive ang intensyon ng fandom, may unintended consequences siya. L4, reflection ito ng modern showbiz culture. Ang ganitong balita ay hindi lang tungkol sa Kim Pao. Ito ay salamin ng kung paano nagbago ang entertainment industry. Dati, artist perform, audience ang bibili. Ngayon, artist plus fandom nagtutulungan para i-push ang success. Parang naging marketing force na rin ng fans. At sa totoo lang, malaking factor na sila sa tagumpay ng isang event o artist. Para sa akin, ang balitang ito ay versus positive dahil nagpapakita ng unity, passion at global reach. Important, may gray area pagdating sa fairness at perception ng demand. Interesting dahil pinapakita niya kung gaano ka-powerful na ang fandoms ngayon. Kung isusummarize ko, hindi ito simpleng dinaya o pinilit. Ito ay kombinasyon ng tunay na kasikatan at organized fan effort.
Marami pang pwedeng idagdag dito, lalo na kung titignan natin hindi lang yung surface na nagtutulungan ng fans, kundi yung mas malalim na epekto nito sa industriya at sa fans mismo. Brain One, may strategy na talaga ang fandoms ngayon. Ang fandom tulad ng Kim Pao fandom hindi na lang basta support group, nagiging parang organized system na sila. May ganitong nangyayari. May core organizers parang admins o leaders. May scheduled campaigns, ticket buying, trending, streaming. May international coordination, iba't ibang time zones. Ibig sabihin, halos parang mini marketing team na rin ang fandom. X-2, may economic impact din ito. Hindi lang ito tungkol sa sold-out status, may epekto rin siya sa pera at negosyo. Mas mabilis kumita ang event organizers. Tumataas ang perceived value ng artist tulad ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Nagiging mas attractive sila sa sponsors at international tours. Pero kabilang din dito, posibleng ticket reselling o reselling. Pagtaas ng presyo dahil sa demand. Global 3, globalisasyon ng Pinoy fandom. Isa pang malaking angle. Hindi na lang local ang galaw ng fans, global na talaga. Kapag may fans sa US, Canada, Middle East, etc. na sumasali sa ticket buying, lumalawak ang reach ng Filipino artists. Mas nagiging competitive sila internationally. Nagkakaroon ng pagkakataon na mag-expand sa global market. Parang nangyayari na rin sa maliit na scale yung nangyari sa K-pop acts tulad ng BTS. SOC 4, usapin ng fairness at access. Ito yung hindi masyadong napapansin pero mahalaga. Kung may bulk buying ang fandom, nabibigyan ba ng fair chance ang ordinary fans? May limit ba sa tickets per person? Transparent ba ang ticketing system? Kung walang control, pwedeng ma-frustrate ang ibang supporters, magkaroon ng divide sa fandom, hardcore versus casual fans. Brain 5, psychological side ng fandom behavior. Interesting din to. Bakit ginagawa ito ng fans? Sense of belonging, team tayo. Desire na maging successful ang idols. Pride kapag sold out ang concert. Achievement ng fandom. Minsan, ang success ng event ay parang personal win na rin ng fans. 6/6, hindi lahat ng balita ay 100% verified. Importanteng idagdag, maraming ganitong balita ang nagsisimula sa social media posts, fan claims, speculation. Kaya dapat may konting skepticism pa rin. Hindi agad i-assume na may malaking organized operation kung walang solid proof. Kung pagsasamahin lahat, ang nangyayari ay hindi lang simpleng nagtutulungan ng fans. Ito ay intersection ng fandom culture, business, globalization at digital coordination. At ang pinaka-interesting, mas nagiging powerful na ang fans kaysa dati. Kaya nilang makaapekto sa isang event.